Akala ko talaga nung una, may hindi magandang sinabi etong si kabayang Noli de Castro. Nung una, hindi ko masyadong alam yung issue na ito. Pero pinanood ko ng maraming beses. Wala namang masamang sinabi etong si kabayan eh. Ang totoo niyan, kung ano yung nakita natin sa hearing na yon, yun lang po ang kanya ring sinabi. Napikon daw kasi ang Pangulo dahil doon sa pagbanggit ng waiver, sa pag-dare na magpirma ng waiver. Abay kahit sinong ordinaryong kababayan natin na nakapanood ng hearing na yon, alam yon, naramdaman din na napikon. Ano yon? Hindi ba pagkapikon yung tipong aambahan ng pagbato ng microphone? Wala naman talagang sinabing hindi maganda si kabayan, kundi bilang reporter, bilang isang mamamahayag, kinukumpirma lang niya kung ano yung totoong nangyari. Sa isang interview nga may ini-interview siya doon sa kanyang programa na yun eh. Pero ang reaction na si Panelo, ang mga tirada kay kabayan ay puro below the belt. Malala ka, Panelo. Napakalala. Ano ngayon ang tawag sa'yo ng mga tao? Baka daw. Dahil kung tutuusin, di hamak na mas malayo ang narating ng isang kabayang Noli de Castro kesa sa'yo. Wala ka naman sana, hindi ka makikilala. Nakilala ka in a bad light. Nakilala ka dahil dumikit ka sa mga Duterte. Pero negatibo. Negatibo ang pagkakakilala ng maraming kababayan natin sa'yo. Posibleng merong sumusuporta sa iyo, pero yun po ay mga katulad nyo rin na mabababang uri. Ang baba ng ganitong uri ng reaction, ng ganitong uri ng laban netong si Panelo. Yung tirahin si kabayang Noli de Castro, napaka-personal. Totoo, mas matanda sa iyo si kabayang Noli de Castro. Kasi sinabi niya matanda daw si Noli, na matanda na daw. Pero yung itsura niyo po, Mr. Panelo, di hamak na mas matanda ang tingin ng karamihan sa atin. Sa isang Panelo, napakalayo po ng itsura nyo ha. Ito, sumusobra na rin siguro tayo. Pero kung itsura ang pagbabasihan, hindi hamak na mas may appeal pa rin. Mas makikita mo yung anyway, ang hirap banggitin, pero totoo. Hindi ba't mas matandang tignan etong etong si Panelo? At kung sa dunong lang, talaga ba? Sa dunong lang, yun nga pong pag-explain yun ng waiver, yan naman ay common sense eh. Yan naman ay alam ng mga kababayan natin. Alam ng ordinaryong kababayan natin. Tapos, magyayabang po kayo dahil hindi ko na daw linya ni kabayan, kaya hindi niya alam yung mga issue ng waiver. Pakialam namin kung mahawa ka ng waiver since 2016. Who cares? Doon sa hearing mismo, totoo namang napikon ang idolo mo. At dito sa reaction na ito ni kabayang Noli de Castro, dito sa kanyang pagtatanong doon sa isang reporter, sa tingin ko, pikong-pikon din kayo ng mga diehard. Alam niyo kung bakit? Kasi wala namang notable personalities na katulad ni kabayan na sasang-ayon sa mga kaisipan nyo. Malabo kasi yun eh. Kaya ganyan kayo kapikon. At ang isa sa pinakapikon ay itong si Butiki. Butiki kasi ang pangalan nito eh, or ang bansag ng mga kababayan natin dito kay Panelo. Dumarating sa punto na dapat kang bansagan ng ganyan. Alam mo kung bakit? Mayabang ka eh. Alam mo kung bakit? Nagmamarunong ka na akala mo talaga andito ka sa tugatog. Ungas na to, wala ka rin. Ulitin ko ba't ba ako galit? Anyway, wala ka rin, Mr. Panelo. If not for the Dutertes, you are nobody. Actually, sa ngayon, ang tingin ng tao sa'yo, you're a nobody. Tagahimod ka lang na itong mga Duterte. As if naman talaga, when you say something, when you say a statement, as if talaga, makikita ng tao kung may dunong ka. Walay, napaka-ordinaryo mo rin. Ungas ka. Ba't ba ako galit?